Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 8:30 in the morning here in the Philippines at pag-uusapan natin itong si Raffy Tulfo. Uminit ang kanyang ulo dito sa Senate hearing. Alamin natin kung ano ang dahilan sa pag-init ng ulo ni Senator Raffy, okay? So, pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow ito sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And so, ito ngang topic natin ngayon na si Senator Raffy Tulfo, uminit ang kanyang ulo sa Senate hearing. Okay? May video akong ipapakita sa inyo para alamin natin kung ano ang dahilan bakit uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo at tayo'y magre-react sa video na ito. Okay? So guys, without further ado, i-play natin itong video natin. Let's play. Muling nagalit si Senador Raffy Tulfo sa pagdinig kanina dahil walang makasagot sa kanya mga tanong kaugnay sa issue ng oil smuggling. May mga pinangalanan din siyang sangkot umano sa iligal na gawain. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa consultative meeting ng Senate Committee on Energy, pinuntirya ni Senator Raffy Tulfo ang anyay mabagal na pagpapatupad ng fuel marking program. Ito ha. Ito si Senator Raffy Tulfo. Para sa akin, pasensyoso ito na pagkatao. Ngunit nagalit siya. Number one, ang kanyang ikinagalit na uminit ang kanyang ulo ay itong Department of Energy ay hindi sumipot. Sayang naman yung sinusweldo ng taong bayan kung ikaw yung head, ikaw yung in charge dyan sa Department of Energy at hindi ka sisipot sa mga ganitong mga investigasyon o itong mga hearing na ganito. Na this is very important for you guys na kayo ay tutulungan ng gobyerno o kayo ay iimbestigahan ng gobyerno para alamin kung ano ang mga bagay na dapat na i-improve sa inyong departamento. O, ngayon, hindi sumipot. No? Kasi yung imbitado yan ng mga sa Senado dapat re-respetuhin natin yung mga invitation na yan. Dahil malayo pa yan, no? Binigay na yung letter na yan na pupunta kayo dyan sa Senate hearing at hindi kayo sumipot. Ano bang ibig sabihin ng hindi kayo sisipot? Guilty ba kayo? May pinagtakpan ba kayo? Tanong lang yan ng taong bayan Di ba? Ang fuel marking ay ginagawa para matukoy kung may halo ang mga produktong petrolyo. Lalo pang na bad trip si Senator Tulfo dahil hindi sumipot ang matataas na opisyal mula sa Department of Energy, Department of Finance at Bureau of Customs. Wala tuloy makasagot sa mga tanong niya. Bakit po 11 months from the time na issue na po yung notice to proceed, 11 months bago po nag-umpisa yung fuel marking? Sir, I would like to apologize if I cannot answer that particular question. I do also apologize because I was not... You apologize? Hindi makasagot ang mga in charge dito. Itong mga trabahante ng gobyerno, hindi sila makasagot. O itong mga secretaries o in charge dito, hindi sila makasagot. So, insulto yan sa taong bayan Kayo ang in charge dyan, pero wala kayong maisagot sa problema na yan. Di ba? Dapat sa inyo, mag-resign na lang kayo. Kasi useless kayo Pinapasahod kayo ng gobyerno pero hindi kayo makasagot sa mga tanong ni Raffy Tulfo. Di ba? Nakakahiya. No? Ano yan matatawag natin yan na pinipirahan nyo lang ang gobyerno. Dahil hindi kayo heartily magtrabaho. Di ba? Sinusweldohan kayo ng gobyerno pero wala kayong ginagawa. Hindi kayo hindi kayo makapag answer sa mga tanong
So anong ginagawa niyo dyan? Hindi ibig sabihin na sinabi kong pinipirahan. Ibig sabihin sinisweldohan kayo. Pero wala kayong ginagawa. Di ba? Para kang isang trabahante ba na binigyan ka ng pera para magtrabaho pero wala kang ginagawa. Ano ka lang? Wala kang maisagot sa mga kliyente mo na parang ganun eh. Ang kliyente nyo, ang taong bayan. Itong si Senator Raffy Tulfo ay binoto ng taong bayan. So siya ang representante ng taong bayan na magtanong sa inyo na dapat kayo ay sasagot. Pero wala kayong maisagot eh. Guys, again. So, dalawa ng punch pilato natin. Sorry, sir. Sasakit ang ulo ko dito. Walang makakasagot. Bakit ho pa kayo Walang makasagot. nakapwesto sa gobyerno? Sayang po ipinapasweldo sa inyo ng ating gobyerno. Magsiresign na kayo. Ayan. Sumigaw itong si Senator Raffy Tulfo na mag-resign na kayo. Uminit ang kanyang ulo. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang ginagawa ni Senator Raffy Tulfo? Para sa akin, tama. Kung naiinsulto kayo sa word na resign, talagang deserve nyo yan na mag-resign kayo. Wala kayong maisagot eh. Diba? Kaya ba yung iba dyan hindi sumipot kasi wala rin maisagot? So, dapat tutukan ito ng gobyerno eh. Alamin kung bakit hindi sila makasagot. Baka sangkot ito. Baka lang ha. Tanong lang yan ng taong bayan. Baka sangkot ito sa mga illegal na gawain dyan sa iyong departamento. Diba? Tanong lang yan. No? May karapatan kaming magtanong dahil pera ng gobyerno yan eh. Tanong din lang. INUTIL kayo. Inutil raw, sabi ni Senator Raffy Tulfo. Nakakaya kayo. Importante ang fuel marking program para maiwasan Kasi nakakahiya sa taong bayan ito eh. Pinapasahod, no? Hindi makasagot, malaking pera ang pinag-uusapan dito kaya nga nakakahiya sa taong bayan. ang smuggling ng petrolyo. Sabi ni Tulfo, hindi pa rin natutuldukan ang sistemang paihi para matakasan ang buwis sa Sumisigaw-sigaw na nga itong si Senator Raffy Tulfo eh. Talagang masasabi ko talaga, no? Tanong lang ito, no? Ako, representante ako ng taong bayan. Pwede tayong magkamali, pwede tayong tama. Tanong ko lang, may corruption ba dito sa petrolyo? Okay? Tanong lang yan. Mga taong bayan, anong masasabi no? Anong masasabi nyo? May corruption ba dito sa petrolyo? Huh? Mag-comment kayo, babasahin natin yan. Pasok ng petrolyo. Naglilipat umano ng petrolyo mula sa barko patungo sa mga barge at inililipat sa mga gas tanker na naghihintay sa mga pier gaya sa Subic, Batangas at Navotas. Duda ni Senator Tulfo, merong mga kumikita sa mga smuggled na petrolyo. Akala ko ba na-seize na? Sabi ni Tulfo, meron raw kumikita rito. Malaking ano yan ha? Malaking tanong yan eh. Okay? Kasi sa panahon ni Pangulong Duterte, former president natin, hindi ito tinalakay. Tinalakay siguro but hindi masyado tinututukan kung meron ba talagang mga illegal na gawain dito. Okay? So, tanong ngayon tayo ng hindi lang kay Sir Raffy Tulfo ha, sa taong bayan, meron bang kumikita sa mga galawan na ito? Okay? Yan ang tanong eh. Nasa inyo na. Di ba? O, nasaan yun? Nasaan yun store? Sir, pa-update ko na lang po kayo. Wala po akong... No, yan no? Naka-down yung ulo. Wala talaga. Hindi makaharap ni Sir Raffy Tulfo ang mga information regarding the matter. Ako, sagot ko, ibinenta ulit. Di ba? Sinis, and then ibinenta sa mas murang halaga. Alam nyo guys, no? At sa makikita ko ni Sir Raffy Tulfo, parang siya eh, pagmamahal sa bayan ang ginagawa ni Sir Raffy Tulfo. Pasalamat nga tayo merong isang Tulfo na senator na ganito mag-imbestiga. No? Kasi sabi nga ni Sir Raffy Tulfo, binoto siya ng taong bayan at he is there for that job. No?
Talagang magtatanong at magtatanong siya. Hindi, wala nang paki itong si Senator Raffy Tulfo kung uminit man ang ulo niya, uminit man ang ulo ng kanyang tinanungan ng mga secretaries dyan. Wala siyang paki dyan. Ang kanyang iniisip ay ang taong bayan. Trabahante si Sir Raffy Tulfo ng taong bayan, public service, nagtanong lang siya bilang representante ng taong bayan. So pasalamat tayo na merong Raffy Tulfo. Marami kasing nagtatanong yung si Senator Raffy Tulfo parang ginagawa niya ng programa niya dito sa loob ng Senado. Para sa akin hindi. No? Kasi may balls talaga itong si Senator Raffy Tulfo na tanungin ng ganyan. Pasalamat tayo at hindi nasayang yung ating boto sa kanya. Kanina binenta. Alam niyo naman siguro yung kung kanino. Kaya wag na tayo maglokohan dito. Kaya for me, tigilan natin to, itong sa SGS na to. Itong mga fuel marking na ito na, di ba? Nagsasign tayo ng pera. May mga pinangalanan din si Tulfo na anyay sangkot sa oil smuggling sa Navotas, Batangas, Quezon Province at Bataan. Until now, yung oil smuggling laganap pa rin. Di ba? Kaya itong si Senator Raffy Tulfo, medyo galit na galit dito, no? At hindi naman hindi ko naman sinabi na itong mga tinanungan ni Sir Raffy Tulfo ay sangkot dito, pero hindi sila makatanong kung sino itong mga smugglers na ito. Kayo, anong reaksyon niyo diyan, taong bayan? Pero hindi raw yan alam ng Customs. Bureau of Customs, kilala mo si Don Rabonza ng Navotas? May right itong magtanong si Senator Raffy Tulfo sa Bureau of Customs, itong mga pangalan ng smugglers. Kasi lahat dyan dadaan. Pwede itong mga smugglers na ito ay bibigyan niya ng pera itong Bureau of Customs para lulusot itong mga smuggling na ito. Di ba? Pwede yan. Kaya nagtanong si Raffy Tulfo. Bago yan nakatanong yang si Senator Raffy Tulfo, alam kong may reliable source yang ito si Senator Raffy Tulfo. Malaki itong malaki ang intelligence nito, grabe Merong magsusumbong diyan. No sir. Smuggler yan ng oil. Kasama na yung pag-smuggle niya ng kasi may copy si Senator Raffy ng mga smugglers, pangalan ng smugglers. Saan ba siya nakakuha niyan? Mayroong mga intelligence yan na nagbigay sa kanya. Sukal, galing Hong Kong. Batangas and Sariaya. Kilala mo si Sunny Q. QUIU. No, sir. Kilala mo si Jackie Chu. No, sir. Kilala mo si Aaron Uy. Sorry, Your Honor. Kilala mo si Lyndon Tan. Yung Bureau of Customs, hindi kilala lahat ang mga smugglers. Kayo nang maghusga, maniniwala ba kayo dyan? No, sir. Kilala mo si Don Alam. Bakit ito nakalusot itong mga smugglers ito? Kasi bago niyan ibinigay yung mga pangalan na yan, nakalusot yan sa Bureau of Customs. Alahas. Baka makilala mo na. Don Alahas. Hindi po. Sa kasunod na press conference, pinindigan ni Tulfo ang kanyang mga aligasyon. Reliable yung source ko. And reliable yung source daw ni Raffy Tulfo. That's why he is very confident sa Senate hearing. Diba? yung iba doon, nasa radar na ng Customs. Radar ng Customs. Klarong-klaro yan, ha? Me believe you. Alam ng Customs yun. Alam ng mga Customs itong mga smugglers na ito. Kaya, yan ang ibig sabihin ni Raffy Tulfo, ayaw lang umamin. Okay? Alam na ng mga taga-Customs. Nasa radar na nila yun. Kaya lang, nagbubulag-bulagan sila. Malay natin, baka ilan doon ay napile ng kaso. Desidido si Senator Tulfo na ituloy sa formal na pagdinig ang usapin sa fuel marking kaakibat ng issue ng oil smuggling. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Okay. Oil smuggling dito sa Pilipinas. Kawawa ang taong bayan dito. Okay? Pero pasalamat tayo na merong Raffy Tulfo na talagang ininvestigahan ito. Marami kasi ang nagtatanong, tama ba itong mga ginagawa ni Sir Raffy Tulfo sa Senate hearing? No? Maraming pumapalag, maraming mga haters ni Raffy Tulfo. No?
Isa na yan, yung vlogger na laging topic niya si Raffy Tulfo. Diba? Pero hindi tayo makikialam dyan. Sa kanya yan, opinion niya yan. Pero para sa akin, opinion ko ito, para sa akin, pasalamat tayo na merong Raffy Tulfo na talagang paikot-ikutin ka sa mga tanong para malaman mo na may problema talaga sa departamento nyo. No? So, kayong mga audience ko dito, mag-comment kayo, mag-react kayo kung itong mga ginagawa ni Sir Raffy Tulfo, tama ba itong mga ginagawa niya sa Senate hearing? Isa lang ito sa mga topic, isa lang ito sa mga problema ng ating bansa na masasabi kong uminit ang ulo ni Sir Raffy Tulfo dahil hindi niya nagustuhan itong mga illegal na pangyayari o mga mali na pangyayari sa mga nagaganap dito sa problema natin sa Pilipinas. Isa dito yung oil smuggling, itong petrolyo na ito. Mag-comment kayo guys, mag-react kayo, babasahin natin yan lahat. Okay? So guys, patuloy pa rin natin suportahan ang mga trabahante ng gobyerno, mga officials, mga politicians na nagtatrabaho ng maayos dito sa Pilipinas. Ating susuportahan yan, kagaya nito si Senator Raffy Tulfo dito sa ating channel, dito sa ating Facebook page. Okay? So, guys, patuloy natin suportahan ang ating Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, and ating former President Duterte, no? Rodrigo Roa Duterte. At guys, hanggang dito na itong video na ito. See you in my next video. Update ko kayo dito, and God bless everyone.